Handa na ba kayong pakinggan ang tibok ng isang pusong nasasaktan? Isang pusong nagmahal, nagtiis, at ngayon nasa bingit ng pagpapasya. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapwa ko mangingibig ng mga kwento. Samahan ninyo akong muli sa isang salaysay na susubok sa ating pananaw sa pag-ibig at pamilya. Sabi nila, ang tahanan ay kanlungan ng kapayapaan. Ngunit paano kung ang mismong mga pader na iyong inakalang magpoprotekta sa iyo ang siyang magiging saksi sa iyong pagkadurog? Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang babae para sa pangakong binitiwan sa taharap ng dambana? Ating pakinggan ang kwento ni Liwayway. Ang katahimikan sa loob ng bahay ng mga Del Rosario ay hindi kailanman naging kapayapaan para kay Liwayway. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng mga matang mapanuri at mga salitang hindi binibigkas, ngunit tumataroy sa bawat sulok ng malaking bahay. Bawat hakbang niya ay tila may kasamang anino ng pag-aalinlangan mula sa kanyang biyenan na si Corazon. At bawat ngiti niya ay sinasalubong ng mapanuyang tingin ng kanyang hipag na si Marikit. Siya ay isang dayuhan sa sarili niyang pamamahay. Sa loob ng 5 taon, ang pagmamahal niya para kay Amihan ang nagsilbing kalasag niya sa lahat ng ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kalasag ay unti-unting nabibitak. At ang pag-ibig na dati nag-aalab ay tila isang kandilang nauupos na lang sa gitna ng malakas na hangin. Isang hapon, habang abala siya sa paghahanda ng merienda para sa kanyang anak na si Marco, isang pamilyar na tunog ng katok sa tarangkahan ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi niya inaasahan ang anumang bisita. Ang puso niya ay biglang kumabog, isang halo ng kaba at pag-asa. Nang silipin niya sa bintana, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Si Tatay Lino, ang kanyang ama. Dala-dala nito ang isang maliit na bayong ng mga prutas at sa mukha nito ay nakaguhit ang pananabik na makita ang apo. Para kay Liwayway, ang pagdating ng kanyang ama ay tulad ng isang sinag ng araw na tumagos sa madilim na kalangitan. Tatay! Masayang bati niya nang pagbuksan ito ng pinto. Agad siyang nagmano at niyakap ang ama ng mahigpit. Bakit po hindi kayo nagsabi na darating kayo? Sana'y nakapaghanda ako ng husto. Ayos lang anak. Dumaan lang ako para makita kayo, lalo na si Marco. Namimiss ko na ang apo ko. Sagot ni Tatay Lino, ang mga matay naghahanap sa bata. Ngunit ang mainit na pagsalubong ni Liwayway ay mabilis na pinalamig ng paglabas ni na Corazon at Marikit mula sa kusina. Hindi nakatakas sa paningin ni Liwayway ang pagsulyap ni Corazon mula ulo hanggang paa sa suot ng kanyang ama, isang lumang polo shirt at pantalon na medyo kupas na. Sinundan iyon ng isang maliit na ngisi mula kay Marikit na agad nagtakip ng bibig na parang may nakitang nakakatawa. Sakto namang bumaba si Amihan mula sa itaas. Tay Lino, buti na padalaw po kayo. Bati nito, ngunit ang nangiti ni Amihan ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabilis itong sumulyap sa kanyang ina na para bang humihingi ng permiso kung tama ba ang kanyang ikinikilos. Ang eksenang yon ay isang maliit na patalim na bumaon sa puso ni Liwayway. Sa kabila ng malamig na pagtanggap, ang hapon na yon ay naging isa sa mga pinakamasayang sandali para kay Liwayway sa loob ng mahabang panahon. Napanood niya kung paanong nagkatuwaan ang kanyang ama at ang kanyang anak. Ang halakhak ni Marco ay tumunog sa buong kabahayan, isang musika na bihira ng marinig. Habang pinapanood niya ang maglolo na naglalaro sa hardin, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa. Ito ang pamilyang pinangarap niya. Ito ang buhay na nais niyang ibigay sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagtitiis ay tila nagkakaroon ng halaga. Nang maghahapunan na, pumasok si Marikit sa sala. Ipinagmamalaki nito ang isang bagong kwintas na ginto na nakasabit sa kanyang leeg. Umikot pa ito sa harap nila
Hinahawi ang buhok upang mas makita ang alahas. Bagay ba, Ate Liway? Tanong nito na may kasamang pagyayabang. Regalo sa akin ni Mami. Italian gold daw ito. Maganda, Kit. Bagay sa'yo. Pilit ang namangiting sagot ni Liwayway. Nakita niya kung paano sumulyap ang kanyang ama sa kwintas. Isang simpleng paghanga lang, ngunit sapat na yon para magkomento si Corazon. Ang hapunan ay dinaan sa mga pilit na ngiti at mga tanong na may dobleng kahulugan. Si Corazon ay walang tigil sa pagtatanong kay Tatay Lino tungkol sa maliit nitong bukid sa probinsya na para bang hinuhusgahan ang bawat butil ng kanin na isinusubo nito. Nang matapos ang hapunan at nagpaalam na si Tatay Lino, hinatid siya ni Liwayway sa may tarangkahan. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas, narinig ni Liwayway ang boses ni Corazon na nagsasalita kay Marikit. Sapat lang ang lakas para marinig niya. Anak, ingatan mo yang kwintas mo. Mahirap na. Baka may magka-interes. Ang mga salita ay tila isang hampas ng malamig na hangin. Napahinto si Liwayway at ang init ng kaligayahan na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na pangamba. Tumingin siya sa kanyang inosenteng ama at pagkatapos ay sa madilim na bahay sa kanyang likuran. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang pagbisitang ito na nagdala ng panandaliang saya ay ang simula lamang ng isang mas malaking bagyo na paparating. Ang mga salitang binitiwan ni Corazon ay sumunod kay Liwayway hanggang sa kanyang pagtulog. Ang gabing iyon ay naging mahaba at balisa. Bawat kaluskos sa labas ng kanilang silid ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang paghiga ni Amihan sa tabi niya, ngunit hindi niya magawang lumingon dito. Paano niya maipapaliwanag ang bigat na nararamdaman sa isang asawang tila bulag sa pag-uugali ng sarili nitong pamilya? Kinabukasan, sinubukan ni Liwayway na alisin sa isip ang masamang pangitain. Pinilit niyang ngumiti, naghanda ng agahan, at inasikaso ang kanyang anak na si Marco. Naisip niyang marahil ay sobra lang siyang mag-isip. Marahil ay isa lang yung masamang biro. Ngunit ang kapayapaang pilit niyang nililikha ay biglang winasak ng isang malakas at nakakataratang sigaw mula sa itaas. Wah, Mami, nawawala. Iyon ang boses ni Marikit, puno ng pagkasindak. Halos mabitawan ni Liwayway ang hawak na tasa. Kasunod ng sigaw ay ang mabilis na mga yabag, pababa ng hagdan. Iniluwa ng pinto ng kusina ang isang Marikit na magulo ang buhok at namumula ang mga mata sa pag-iyak. Anong nangyari, anak? Nag-aalalang tanong ni Corazon na agad sumunod dito. Yung kwintas ko, Ma. Yung kwintas na bigay nyo. Wala sa lalagyan niya. Humahagulgol na, sabi ni Marikit. Kinakapakapa pa nito ang kanyang leeg na para bang umaasang nandoon lang ang alahas. Sinigurado kong nilagay ko yun doon kagabi bago ako matulog. Napakmahal pa naman noon. Agad na nagbago ang anyo ni Corazon. Ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng isang matigas at mapanuring ekspresyon. Ang mga mata nito ay dahan-dahang lumingon sa direksyon ni Liwayway na nooy nakatayo lang, hindi makapagsalita sa gulat. Imposibleng mawala yan ng kusa. Mariing sabi ni Corazon. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng paratang. Dahan-dahan itong lumapit sa gitna ng sala. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Liwayway. Walang ibang pumasok sa bahay na to kahapon. Tayo-tayo lang ang nandito at ang bisita natin. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na bumagsak sa sahig. Lumilikha ng alingawngaw na nakakabingi. Ang tinutukoy niya ay malinaw pa sa sikat ng araw. Ano po ang ibig niyong sabihin, Mama? Nagsimulang manginig ang boses ni Liwayway. Ramdam niya ang paglamig ng kanyang mga kamay. Huwag ka nang magkunwari, Liwayway. Sabat ni Marikit, itinuturo siya. Alam naming lahat kung gaano kamahal ang kwintas na yon
At alam din naming may pangangailangan ang pamilya ninyo. Baka naman, hindi na nito tinapos ang sasabihin, ngunit ang kahulugan ay malinaw na isinampal sa mukha ni Liwayway. Bumaba si Amihan na naalarma sa ingay. Anong nangyayari dito? Ang kwintas ko, kuya. Ninakaw. Sinong nagnakaw? Tanong ni Amihan. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula sa ina, kapatid, at asawa. Si Corazon ang sumagot. Hindi na kailangang maging matalino para hulaan, Amihan. Mayroon lang tayong isang bisita kagabi. Isang taong hindi taga rito. Isang taong baka nasilaw sa ginto. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Liwayway ang sarili. Hindi totoo yan. Hindi magnanakaw ang tatay ko. Sigaw niya. Ang boses ay basag sa pinaghalong galit at takot. Kilala ko ang ama ko. Kahit kailan ay hindi niya gagawin ang ibinibintang ninyo. Talaga ba, Liwayway? Hamon ni Corazon. Lumapit ito sa kanya. Kung gayon, bakit tila takot na takot ka? Ang taong walang itinatago ay hindi dapat manginig ng ganyan. Tumingin si Liwayway kay Amihan, nagmamakaawa, humihingi ng tulong. Mihan, sabihin mo sa kanila. Kilala mo si tatay. Sabihin mong imposible ang sinasabi nila. Ngunit si Amihan ay nakatayo lang doon, nasa gitna, walang masabi. Ang mukha niya ay puno ng pagkalito, isang dahon na tinatangay ng magkasalungat na hangin. Ang pananahimik ni Amihan ang pinakamasakit sa lahat. Iyon ang kumpirmasyon ng kanyang pagkatalo. Nakita ni Corazon ang kahinaan ng kanyang anak at ang desperasyon sa mata ng kanyang manugang. Ito na ang pagkakataon niya. Sa isang tinig na puno ng awtoridad at walang bahid ng pag-aalinlangan, ibinaba niya ang kanyang hatol. Itinuro niya ang pinto na para bang si Tatay Lino ay naroon pa rin sa kanilang harapan. Para matapos ang usapang ito, malamig niyang sabi, ang mga matay nakatitig kay Liwayway, tawagan mo ang ama mo at pabalikin dito. Tignan natin ang gamit niya. Ang utos ni Corazon ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Liwayway sa masakit na katotohanan. Napuno ng ingay ang kanyang tainga, ngunit ang tanging malinaw ay ang mabilis na pintig ng sarili niyang puso. Sa gitna ng lahat, isang tao lang ang inaasahan niyang kakapitan, isang tao lang ang pinanghahawakan niyang magiging kakampi niya. Lumingon siya kay Amihan, ang mga matay puno ng pagmamakaawa, isang tahimik na pagsusumamo na sana'y pakinggan nito, ang sigaw ng kanyang puso at hindi ang lason na kumakalat sa kanilang tahanan. Mihan, nanginginig niyang sabi, please, huwag kang pumayag sa gusto nila. Huwag mong hayaang gawin nila to sa tatay. Ngunit si Amihan ay hindi tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakaiwas, nakatuon sa sahig, sa dingding, sa kahit saang direksyon maliban sa kanya. Ang pananahimik nito ay isang dagitab na unti-unting pumapatay sa natitirang pag-asa ni Liwayway. Liway, mag-usap tayo sa loob, pabulong na sabi ni Amihan. At maraan siyang hinila, papasok sa kanilang silid, palayo sa mapanuring mga mata ni na Corazon at Marikit. Sa loob ng kwarto, binitiwan siya nito. Doon, sa lugar na dapat sanay kanilang kanlungan, naramdaman ni Liwayway ang lamig ng pag-iisa. Mihan, ano ba to? Hagulgol niya. Bakit hinahayaan mo sila? Kilala mo si tatay. Mula pa noong una. Alam mo kung anong klaseng tao siya. Alam mong hinding-hindi niya gagawin ang ibinibintang nila. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito, ngunit iniwas lang ni Amihan. Hindi naman sa ganoon, Liway. Mahina nitong sagot. Ang boses ay walang lakas, walang paninindigan. Gusto lang nilang makasiguro para matapos na ang gulo, para tumahimik na sila. Tumahimik? Hindi makapaniwalang ulit ni Liwayway. Sa anong paraan, Mihan?
Sa paraan na babastusin natin ang dangal ng sarili kong ama, ipapahiya natin siya sa harap nating lahat dahil lang sa isang walang basihang hinala. Ito ba ang ibig mong sabihin na pag-ibig? Ito ba ang pangako mo sa akin sa harap ng Diyos na kapag dumating ang pagsubok, tatalikuran mo ako at ang pamilya ko? Ang bawat salita ay may kasamang patak ng luha, ngunit ang mga luhang iyon ay tila walang epekto kay amihan na nakakulong sa sarili nitong takot. Hindi mo naiintindihan, Liway. Ako pa ba ang hindi nakakaintindi? Putol niya. O ikaw ang nagbubulag-bulagan? Natatakot ka sa ina mo, Mihan. Mas natatakot kang suwayin siya kaysa panindigan ng asawa mo. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Boses ni Corazon. Amihan! Ano na? Huwag mong sabihing nagpapauto ka sa asawa mo. Napapikit si Amihan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding paghihirap, ngunit hindi ito ang paghihirap ng isang taong naipit sa pagitan ng tama at mali. Ito ay ang paghihirap ng isang duwag. Tumingin siya kay Liwayway, ang mga matay nagsusumamo na para bang siya ang dapat kaawaan. Para lang mapanatag ang lahat. Mahal. Halos pabulong niyang sabi. Isang mabilis na pagtingin lang para matapos na. Pagkatapos nito, ako na ang bahalang kumausap sa kanila. Sa sandaling iyon, alam na ni Liwayway, tapos na ang laban. Talo na siya. Ang lalaking kaharap niya ay hindi ang amihan na pinakasalan niya. Isa na lamang itong anino ng kanyang ina. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin dahil sa mga luha, tinawagan niya ang numero ng kanyang ama. Sa pangalawang ring, sumagot ito. Tay, pigil hininga niyang sabi. Pwede po ba kayong bumalik dito? May kailangan lang daw po silang linawin. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, ang boses ng kanyang ama, mahinahon, ngunit may bahid ng sakit. Sige anak, papunta na ako. Hayaan mo sila. Wala akong tinatago. Pagkatapos ng tawag, lumabas si Liwayway ng silid. Hindi na niya tiningnan pa si amihan. Wala nang silbi. Hindi nagtagal, dumating si Tatay Lino. Ang mukha nito ay pagod, ngunit ang tindig ay nanatiling marangal. Dala pa rin nito ang luma at maliit na bag na siyang sentro ng lahat ng kaguluhan. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Isang ama na nasasaktan at isang anak na dururog ang puso. Narito na po ako, sabi ni Tatay Lino. Ang boses ay matatag. Si Corazon, na may ngiti ng tagumpay sa mga labi, ay lumapit. Si Marikit ay nasa likod nito, tila isang ahas na naghihintay ng pagkakataon. Tumingin si Liwayway kay amihan sa huling pagkakataon, isang huling desperadong sulyap. Magsalita ka, pigilan mo sila. Ngayon na, ngunit umiwas lang ito ng tingin. Tumingin ito sa kanyang ina. At sa isang marahan, halos hindi mahahalata, ngunit napakalinaw na paraan. Tumango ito. Isang tango lang. Isang tango lang ang kinailangan para wasakin ang pundasyon ng kanilang pagsasama. Isang tango lang ang nagpatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang puso ni Liwayway ay hindi lang nabiyak. Ito'y nadurog, naging abo. Sa isip niya, narinig niya ang malakas na paglagabog ng pagsasara ng isang pinto. At alam niyang, ang pintong iyon ay hindi na muling magbubukas pa. Ang tango ni amihan ay isang senyales. Para kay Corazon, iyon ay isang bandera ng tagumpay. Para kay Liwayway, iyon ay ang tunog ng pagguho ng mundo. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Corazon kay Tatay Lino at walang pakundangang hinablot. Ang maliit na bag na bitbit nito. Napaurong si Liwayway, gusto niyang sumigaw, gusto niyang pumagit na. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Ang kanyang katawan ay naparalisa sa tindi ng sakit at pagkabigo.
Sa harap nilang lahat, ibinuhos ni Corazon ang laman ng bag sa sahig na gawa sa makintab na nara. Ang mga kagamitan ni Tatay Lino ay kumalat na parang mga basurang itinapon. Ilang pirasong damit na maingat na nakatupi, isang lumang rosaryo na halos kupas na ang barnis, isang maliit na bote ng gamot para sa alta presyon, at isang pitakang gawa sa katad na halatang luma na. Hindi huminto roon si Corazon. Kinuha niya ang pitaka at binuksan ito, kinalkal, na para bang naghahanap ng isang mamahaling hiyas sa gitna ng ilang luma at gusot na perang papel. Nang walang makita, itinapon niya rin ito sa sahig. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang kunin ni Marikit ang isang bagay na nahulog mula sa isa sa mga damit. Ito ay isang maliit na larawan, nakalagay sa isang plastik na supot para hindi masira. Ang luma at nag-iisang larawan ng yumaong ina ni Liwayway. Ano to? Wala namang halaga, sabi ni Marikit, at akmang itatapon ito nang walang pakialam. Huwag! Sigaw ni Tatay Lino, ang unang beses na nagpakita ito ng matinding emosyon. Mabilis nitong pinulot ang larawan, niyakap sa kanyang dibdib na para bang iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Nakatayo lang si Tatay Lino, ang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng dignidad sa kabila ng kahihiyan. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak ang larawan. Si Amihan naman ay nakatayo sa isang sulok, hindi makatingin ng diretso sa kanyang biyenan. Ang mukha ay nakayuko sa sahig na parang isang batang napagalitan. Nang malinaw na wala silang nakitang kwintas, isang ekspresyon ng pagkadismayayo ang gumuhit sa mukha ni Marikit. Ngunit hindi siya nagpatalo. Tumingin siya sa paligid, sa mga aparador at mga florera. Baka naitago na sa ibang lugar. Suhestyon niya, ang boses ay puno pa rin ng malisya. Hindi ibig sabihin na wala dyan sa bag ay wala na siyang kinuha. Ang mga salitang yon ay isa pang sampal. Ngunit bago pa man makasagot si Liwayway, naramdaman niya ang isang pamilyar na pag-vibrate mula sa telepono sa kanyang bulsa. Sa kawalan ng isip, halos automatiko niyang kinuha ito. Isa yung mensahe mula sa isang luma niyang kaibigan sa kolehiyo na ngayon ay nagtatrabaho sa isang kilalang sanglaan sa bayan. Isang simpleng mensahe lang yon, isang pangungumusta. Ngunit ang huling pangungusap ang nagpatigil sa paghinga ni Liwayway. Uy, Liway! Musta na? Nakita ko pala hipag mo dito sa shop nung Martes. Nagbenta yata ng alahas. Sosyal! Ingat kayo dyan! Binasa niya ito. Binasa niya ulit. At sa pangatlong pagbasa, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagyayabang ni Marikit sa regalo ng ina. Ang biglaang pagkawala nito. Ang pagdating ng kanyang ama na naging perpektong dahilan. Martes, 2 araw bago dumating ang kanyang ama. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi nawala, ngunit bigla itong nahaluan ng isang bagong emosyon, isang malamig at matalas na galit. Ang mga luhang kanina'y nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo. Ang kanyang paningin na kanina'y malabo ay biglang luminaw. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang tingin niya ay hindi na napunta kay Amihan o kay Corazon. Ito'y dumiretso na parang isang pana sa nagkukunwaring biktima na si Marikit. Ang pagbabago sa ekspresyon ni Liwayway ay kapansin-pansin. Mula sa isang babaeng wasak at talunan, isang bagong anyo ang lumitaw. Isang babaeng nagsisimula ng lumaban. Naramdaman ni Marikit ang pagbabago sa hangin at bahagya itong napaatras. Humakbang si Liwayway papalapit. Bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Huminto siya sa harap mismo ni Marikit at sa isang boses na hindi pa nito kailanman narinig mula sa kanya. Isang boses na kalmado, malamig at mapanganib, nagtanong siya. Kit, saan ka nagpunta nung Martes ng hapon? Ang tanong ni Liwayway ay bumagsak sa gitna ng sala na parang isang blok ng yelo, malamig, matigas, at hindi inaasahan.
Ang lahat ng ingay ay biglang napawi, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Marikit, na kanina lang ay puno ng kumpiyansang gumaganap bilang biktima, ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Napalunok siya at ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. Anong sinasabi mo? Nautal niyang sagot. Sa siyempre, kasama ko ang mga kaibigan ko. Nag-shopping kami. Bakit mo naman naitanong? Ang pagsisinungaling ay halata sa panginginig ng kanyang boses at sa pag-iwas niya ng tingin. Agad siyang lumingon sa kanyang ina na para bang isang batang naghahanap ng saklolo. At tulad ng inaasahan, si Corazon ay agad na umaksyon. Humakbang ito paharap, itinayo ang sarili sa pagitan ni Liwayway at Marikit na parang isang inahing manok na poprotekta sa kanyang sisiw. Ano pong klaseng tanong yan, Liwayway? Bumulusok si Corazon. Ang boses ay muling tumaas, puno ng galit. Nahuli ka na ba? Kaya sinusubukan mong ibaling sa iba ang usapan? Huwag mong idamay ang anak ko sa pagnanakaw ng ama mo. Napakawalang hiya mong manugang. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga masasakit na salita ni Corazon ay hindi na tumagos kay Liwayway. Ang kanyang atensyon ay nanatiling nakatuon kay Marikit. Ang katahimikan at ang matalim na titig ni Liwayway ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang hipag. Hindi takot ng isang biktima, kundi takot ng isang salarin na malapit ng mabisto. Ang pagbabagong ito sa dinamika ay hindi nakaligtas sa paningin ni Amihan. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gulo, nakita niyang nag-iba ang tingin nito. Ang mga mata niya, na kanina'y puno ng pagkalito, ay nagsimulang magpakita ng bahid ng pagdududa habang pinagmamasdan ang kapatid. Nakita niya ang pagkataranta ni Marikit. Nakita niya ang pilit na pagtatanggol ng kanilang ina. At nakita niya ang kakaibang katatagan sa mukha ng kanyang asawa. Mayroong mali. Hindi na nagsalita pa si Liwayway. Walang saysay na makipagtalo sa mga taong bingi sa katotohanan. Dahan-dahan siyang tumalikod sa kanila. Bawat galaw niya ay kontrolado, puno ng isang bagong determinasyon. Hawak pa rin ang kanyang telepono. Nagsimula siyang maglakad palabas ng bahay, patungo sa hardin, kung saan kanina lang ay masayang naglalaro ang kanyang ama at anak. Ang katahimikan ng kanyang pag-alis ay mas nakakakaba kaysa sa sigawan kanina. Saan ka pupunta? Kinakausap ka pa namin. Sigaw ni Corazon sa likod niya. Ngunit hindi lumingon si Liwayway. Nang makalabas siya sa ilalim ng sikat ng araw, nakaramdam siya ng kaunting kalinawan. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niya ng ebidensya. Liway, sandali! Narinig niya ang boses ni Amihan sa likuran niya. Sumunod ito sa kanya sa hardin. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagkalito. Ano bang nangyayari? Ano yung tanong mo kay Kit kanina? May alam ka ba na hindi namin alam? Huminto si Liwayway sa tabi ng mga halaman ng rosas ng kanyang biyenan. Humarap siya kay Amihan, ngunit ang lambing na dating nakikita nito sa kanyang mga mata ay wala na. Ang naroon na lang ay isang malamig na pader. Hindi ko pa alam, Mihan. Sagot niya. Ang boses ay kalmado at pantay. Pero malalaman ko. Malalaman nating lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi niya sinagot ang tanong. Sa halip, itinaas niya ang kanyang telepono. Tatawagan ko lang ang kaibigan ko para maliwanagan ang lahat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amihan. Ang mga matang minahal niya, ang mga matang pinagkatiwalaan niya, ang mga matang bumigo sa kanya. Bigyan mo ako ng isang oras, mariin niyang sabi. Bigyan mo ako ng isang oras, Amihan. At pagkatapos nito, malalaman natin ang totoo. Tinalikuran ni Liwayway si Amihan, isang kilos na nagsasabing
Wala nang puwang para sa mga salita sa pagitan nila. Idinayal niya ang numero ng kanyang kaibigan at sa bawat pagring, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang sumagot ito sa kabilang linya, ang kanyang boses ay naging kalmado sa kabila ng unos sa kanyang kalooban. "Jen, siliwa ito," panimula niya. "Tungkol sa text mo kanina. Tungkol kay Marikit." Hindi na niya pinakinggan ang mga pangungumusta. Diretso siya sa puntong kailangan niyang malaman. "Maari mo bang ilarawan sa akin ang alahas na sinasabi mo?" Habang nagsasalita ang kaibigan niya sa kabilang linya, napapikit si Liwayway. Ang bawat detalye, ang disenyo ng kadena, ang maliit na pendant na hugis puso, ang gasgas na halos hindi makita sa may kawit, ay tumutugma sa kwintas na ipinagmamalaki ni Marikit kagabi. Ito nga yon. "Sigurado ka ba, Jen? Baka kamukha lang." Huling subok niya, isang desperadong hibla ng pag-asang tanay nagkakamali lang siya. 100% liway. Ako mismo ang nag-asikaso sa kanya. Medyo nagmamadali pa nga siya noon. Kailangan daw niya ng pera para sa isang emergency. Ang salitang emergency ay umalingaw-ngaw sa isip ni Liwayway. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng pag-asang iyon ay tuluyang naglaho. Gumuho ang mundo niya sa pangalawang pagkakataon sa araw na yon. Ngunit ngayon, hindi na pighati ang kanyang naramdaman. Ang sakit ay naroon pa. Oo, ngunit ito'y natabunan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na isinilang mula sa pinakamatinding pagkakanulo. "Salamat, Jen. Malaking tulong to," sabi niya bago ibaba ang tawag. Napahawak siya sa isang pader sa hardin para suportahan ang sarili. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang inakala. Ang hipag niya para pagtakpan ng sarili nitong kasalanan ay hindi nagdalawang isip na sirain ang dangal ng kanyang ama at wasakin ang kanyang pamilya. At ang kanyang asawa, hinayaan lang nitong mangyari ang lahat. Huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang mga mata. Ngunit wala namang luha. Ang mga yon ay natuyo na, napalitan ng apoy. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Ang kanyang bawat hakbang ay matatag. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang babaeng pumasok sa hardin na durog at talunan ay hindi na ang parehong babaeng naglalakad ngayon pabalik sa sala. Ang lahat ay napatingin sa kanyang pagpasok. Si Tatay Lino na may pag-aalala, si Amihan na may pag-asa at kaba, sina Corazon at Marikit na may paghahamon, hindi niya sila pinansin. Ang kanyang mga mata ay dumiretso kay Marikit na bahagyang namutla sa kanyang pagdating. "Galing ka pala sa sanglaan noong Martes, Kit," sabi ni Liwayway. Hindi ito tanong. Ito ay isang pahayag. Ang kanyang boses ay walang emosyon, na lalong nagpadagdag sa tensyon sa silid. "Sinungaling! Hindi totoo yan." Mabilis na tanggi ni Marikit, ang boses ay tumaas sa pagkataranta. "Gumagawa ka lang ng kwento." "Talaga ba?" Patuloy ni Liwayway, hindi natitinag. "Kausap ko lang ang kaibigan ko na nagtatrabaho doon. Sinabi niya sa akin na may isang babaeng kamukha mo, nagmamadali, na nagsangla ng isang kwintas na ginto. Isang kwintas na may pendant na hugis puso at may maliit na gasgas sa may kawit." Habang inilalarawan niya ang alahas, ang bawat salita ay tila isang suntok na tumatama kay Marikit. Ang mukha nito ay lalong namutla hanggang sa maging kasing puti ng pader. Napaurong ito, napasandal sa ina. Napako ang tingin ni Amihan sa kanyang kapatid. Ang pagdududa sa kanyang muka ay napalitan ng dahan-dahang pagkatanto. "Kasinungalingan. Baka binayaran mo ang kaibigan mo para siraan ang anak ko," sigaw ni Corazon. Pilit na ipinagtatanggol si Marikit. "Huwag kang maniwala dyan, Amihan. Nililito ka lang niya." Ngunit huli na ang lahat.
Ang katotohanan ay nakaukit na sa takot sa mukha ni Marikit. Dahil wala nang maisip na palusot, sa gitna ng kanyang pagkasukol at pagkataranta, ginawa ni Marikit ang huling bagay na magagawa ng isang taong desperado, ang sumalakay. Itinuro niya si Liwayway, ang mga matay nanlilisik sa galit at takot. Sinungaling, nagsisinungaling siya para pagtakpan ng tatay niya. Humisterikal niyang sigaw, at pagkatapos, binitiwan niya ang mga salitang magiging mitya ng pagsabog ng lahat. Paalisin niyo na sila sa bahay na to. Ang sigaw ni Marikit, paalisin niyo na sila sa bahay na to, ay umalingaw-ngaw sa sala, isang hatol na binitiwan ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ang mga salitang iyon, na inasahan niyang wawasak sa natitirang lakas ni Liwayway, ay nagdulot ng isang hindi inaasahang epekto. Sa loob-loob ni Liwayway, may isang bagay na biglang tumahimik. Ang lahat ng ingay, lahat ng sakit, lahat ng pagmamakaawa ay biglang naglaho. Ang isip niya ay naging napakalinaw. Sa bahay na ito. Ang bahay na ito na binili niya mula sa dugo't pawis ng kanyang pagtatrabaho at sa maliit na pamanang iniwan ng kanyang ina. Ang bahay na ito na ipinangalan niya sa asawa para bigyan ito ng dangal. Ang bahay na ito kung saan siya ngayon ay itinataboy. Ang kabalintunaan ay napakasakit, napakatindi, na halos gusto na niyang matawa, ngunit hindi siya tumawa. Sa halip, ang lahat ng kanyang atensyon, ang lahat ng natitira niyang pag-asa ay ibinaling niya sa iisang tao. Ang oras ay tila bumagal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang mabigat na pagpukpok sa kanyang dibdib. Ang lahat ng mga mata sa silid na yon ay napako kay Amihan. Si Corazon na naghihintay ng pagsang-ayon, si Marikit na naghahanap ng kakampi, si Tatay Lino na nagmamasid ng may tahimik na kalungkutan, at si Liwayway na ang mga mata ay nagsusumamo sa huling pagkakataon. Sabihin mo sa kanila, Mihan, sigaw ng kanyang isip. Ipagtanggol mo kami. Ipakita mo sa akin na may natitira pa sa lalaking pinakasalan ko. Isang salita lang. Yan lang ang kailangan ko. Ang katahimikan ay mabigat at nakakabingi. Si Amihan ay nasa gitna ng lahat, naipit. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik sa bawat mukha, na para bang naghahanap ng tamang sagot sa isang pagsusulit na hindi niya napag-aralan. Nagkamot siya ng ulo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkataranta, ng pagkalito, ng pagkairita, at pagkatapos ay nagsalita siya. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi para sa sinuman sa kanila. Ang mga yon ay para lang sa hangin. Tama na. Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay mahina at walang kapangyarihan. Itigil niyo na to. Nakakahiya. Iyon lang. Hindi niya sinabing mali si Marikit. Hindi niya ipinagtanggol ang dangal ni Tatay Lino. Hindi niya kinampihan ang asawa niya. Ang tanging inalala niya ay ang kahihiyan. At sa mga salitang iyon, ang huling hibla ng pag-asang kinakapitan ni Liwayway ay tuluyang naputol. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ay isang nanangiti ng pagkatalo, isang ngiti ng pagkatanto, at kasabay ng nangiting iyon, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit hindi ito ang mga luha ng kahinaan. Ito ay mga luha ng pamamaalam. Pamamaalam sa pag-ibig na inakala niyang panghabang buhay. Pamamaalam sa isang kasal na isa palang malaking kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang pagluha, inabot niya ang kamay ng kanyang ama. Ang magaspang at mainit na palad ni Tatay Lino ay mahigpit na humawak sa kanya. Sa hawak na yon, naramdaman niya ang lakas na matagal na niyang kinalimutan. Ang lakas na nagmumula sa pagmamahal na walang kondisyon, sa dangal na hindi kayang bilhin ng pera o apelyido. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Matigas,
at hindi na mababali pa. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Nang muli siyang mag-angat ng tingin, ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay wala na. Ang natira na lang ay isang nakakakilabot na katatagan. Tumingin siya ng diretso kay Marikit na bahagyang napaurong sa biglaang pagbabago sa kanyang aura. "May tama ka, Marikit," sabi ni Liwayway. Ang boses ay kalmado, pantay, at malamig na parang yelo. "May aalis sa bahay na to." Sandali siyang huminto, hinayaan ang mga salita na lumutang sa hangin, at pagkatapos, ibinigay niya ang pangwakas na hatol. "Pero hindi kami." Ang mga huling salita ni Liwayway ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang hamon na walang sinuman sa pamilya del Rosario ang handang sagutin. Ang pagkalito ay malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mukha. Si Corazon ay tumawa ng pilit, isang tawang puno ng pangiinsulto. "At sino ka para magsabi niyan?" mayabang na tanong ni Corazon. "Huwag mong kalimutan, Liwayway, na nakikitira ka lang sa pamamahay ng anak ko. Isa kang Santos na nagkaroon lang ng apelidong Del Rosario. Kung may aalis dito, kayo ng ama mong magnanakaw ang mauuna." Hindi sumagot si Liwayway. Ang panahon para sa mga salita ay tapos na. Sa halip, sa ilalim ng mga mapanuring mata nilang lahat, kalmado siyang naglakad patungo sa isang lumang aparador na gawa sa kahoy sa gilid ng sala. Ito ang lugar kung saan niya itinatago ang mahahalagang dokumento. Ang bawat kilos niya ay may bigat. Bawat galaw ay may layunin. Binuksan niya ang isang drawer at mula roon ay kinuha niya ang isang makapal na brown envelope. Ang sobre ay luma na, ngunit ang laman nito ay ang sandatang magpapabago sa lahat. Naglakad siya pabalik sa gitna ng sala, huminto sa harap ng center table. Walang sabi-sabi. Ibinuhos niya ang laman nito sa ibabaw ng mesa. Kumalat ang mga opisyal na dokumento, isang deed of absolute sale, isang kopya ng transfer certificate of title, at mga resibo ng pagbabayad ng buwis. "Ano yan? Mga basura?" Puna ni Marikit, ngunit may bahid na ng kaba sa kanyang boses. Hindi siya pinansin ni Liwayway. Kinuha niya ang pinakamahalagang papel, ang titulo ng lupa at bahay. Dahan-dahan, na para bang isang seremonya, inilatag niya ito sa harap ni Corazon. Ang pangalan na nakasulat sa ilalim ng registered owner ay malinaw pa sa sikat ng araw. Liwayway C. Santos. Napako ang mga mata ni Corazon sa papel. Kinuha niya ito, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binasa niya ito at muling binasa, na para bang ang paulit-ulit na pagtingin ay babaguhin ang mga letrang nakasulat doon. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang kayabangan at galit ay napalitan ng isang hindi makapaniwalang pagkasindak. Hindi ito totoo," pabulong niyang sabi. "Ito ay peke. Isa itong panloloko." "Hindi iyan peke, Mama Corazon," sagot ni Liwayway. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Binili ko ang bahay na to gamit ang sarili kong pera bago pa man kami ikasal ni Amihan. Pera mula sa ipon ko sa pagtatrabaho sa abroad at sa maliit na pamanang iniwan sa akin ng aking ina. Ipinangalan ko sa asawa ko sa salita para maramdaman niyang siya ang haligi ng tahanan, para bigyan siya ng dignidad na hindi ninyo kailanman ibinigay sa akin. Akala ko, ang pagpapakumbabang iyon ay sapat na para tanggapin ninyo ako. Akala ko, ang pag-ibig ay masusuklian ng pag-ibig." Tumingin siya kay Amihan, na ngayon ay nakatingin sa kanya na parang isang estranghero. Ang pagkalito sa mukha nito ay napalitan ng isang mas malalim na emosyon, isang halo ng gulat, kahihiyan, at dahan-dahang pagkatanto sa laki ng kanyang pagkakamali. "Mahal,
Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Amihan. "Huwag mo akong tawaging mahal," putol ni Liwayway. Ang boses ay tumigas. Ang pagmamahal ay may kasamang respeto. Ang pagmamahal ay may kasamang paninindigan. Ang pagmamahal ay ipinaglalaban ang tama. Lahat ng yon ay wala ka. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa 1,000 sigaw. Ang katotohanan ay nakalatag na sa kanilang harapan, isang hindi maikakailang sampal sa kanilang pagmamataas. Si Liwayway ay tumayo ng tuwid. Ang kanyang tindig ay nagbago. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Hindi na ang manugang na laging humihingi ng tawad. Sa sandaling iyon, siya ang reyna sa kanyang sariling kastilyo at hawak niya ang lahat ng kapangyarihan. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila, kay Corazon na hindi makapagsalita, kay Marikit na nanginginig sa takot, at sa wakas kay Amihan, ang lalaking sumira sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng natitirang lakas, at sa isang boses na dumaan sa apoy ng pagkakanulo at lumabas na purong bakal, ibinigay niya ang kanyang huling utos. "Binibigyan ko kayo ng 1 oras, dahan-dahan at mariin niyang sabi, para iligpit ang mga gamit ninyo at lisanin ang pamamahay-kao." Ang mga salita ni Liwayway, "lisanin ang pamamahay-kao," ay hindi parang isang utos. Para kay Amihan, ang mga yon ay parang isang pako na ibinaon ng dahan-dahan sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang umikot ang kanyang paningin. Ang bahay na ito, na sa loob ng 5 taon ay itinuring niyang kanya, ay biglang naging dayuhan sa kanya. Ang mga dingding ay tila lumalayo. Ang sahig ay tila gumagalaw. Nakatayo siya roon, isang estatwa sa gitna ng kaguluhan, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Ang isip niya ay blangko. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salitang "kao, akin." Nang sa wakas ay naibalik niya ang kanyang ulirat. Ang una niyang ginawa ay ang kumilos base sa nakasanayan. Lumapit siya kay Liwayway. Ang kamay ay nakaunat. Isang desperadong pagsubok na ibalik ang lahat sa dati. "Mahal," nanginginig niyang sabi. Ang salitang dati puno ng lambing ay ngayon tunog desperado. "Mahal, mag-usap tayo. Ayusin natin to." Sinubukan niyang hawakan ang braso nito, ngunit mabilis na umiwas si Liwayway. Ang pag-iwas na yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang kahit anong emosyon sa mga mata nito. Walang galit, walang sakit, walang pag-ibig. Ang nakita niya ay isang blangkong pader, isang estranghera. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Amihan," malamig nitong sagot. Ang pagtawag nito sa kanyang pangalan, sa halip na sa endearment na "Mihan," ay isa pang patalim. "Tapos na tayo." Bago pa man siya makasagot, ang katahimikan ay binasag ng umuulang na sigaw ni Corazon. "Walang hiya ka! Ahas ka! Pinalaki ka naming parang tunay na pamilya, tapos ito ang isusukli mo?" Sigaw nito. Dinuduro-duro si Liwayway. "Manloloko! Matapos mong paikutin ang anak ko, ngayon ay itataboy mo kami? Saan ang utang na loob mo?" Samantala, si Marikit ay humahagulgol na sa isang sulok, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot at kahihiyan. Nagmamadali itong umakyat sa kanyang silid, at ang mga narinig na lang ni Amihan ay ang kalabog ng mga drawer at aparador, habang nag-eempake ito ng walang direksyon. Nakatayo lang si Amihan sa gitna ng lahat, isang inutil na tagapanood. Gusto niyang saway ng ina, ngunit wala siyang lakas ng loob. Gusto niyang pakiusapan ng asawa, ngunit wala na siyang karapatan. Sa gitna ng kaguluhang yon, ang kanyang mga mata ay napadako kay Tatay Lino. Ang matanda ay tahimik na nakatayo sa tabi ni Liwayway. Ang mga kamay ay nasa likod nito. Ang tindig ay nananatiling marangal. Nagtama ang kanilang mga mata.
Sa mga mata ng kanyang biyenan, hindi galit ang nakita ni Amihan. Nakita niya ang isang bagay na mas masahol pa, pagkaawa. Pagkaawa na may kasamang sukdulang pagkadismaya. Isang tingin na nagsasabing, hindi ka isang tunay na lalaki. Ang tinging iyon, ang tuluyang gumupo sa kanya. Napayuko siya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkukulang. Siya ang asawa. Siya dapat ang tagapagtanggol. Ngunit ano ang ginawa niya? Nagtago siya sa likod ng palda ng kanyang ina. Hinayaan niyang yurakan ang dangal ng isang mabuting tao. Ipinagkanulo niya ang tiwala ng babaeng nangako. Sa kanyang habang buhay, ang isang oras ay dumaan na parang isang iglap. Bumaba si Marikit na dala-dala ang 2 malaking maleta. Ang mga matay na mumugto. Si Corazon naman ay walang tigil sa pagmumura habang isinusuksok ang mga gamit sa isang bag. Hayaan niyo na yan, Mama, sabi ni Amihan. Ang boses ay pagod at walang buhay. Tara na. Ang paglabas nila sa pintuan ay parang isang prosesyon ng mga talunan. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng mga maletang hinihila sa sahig at ang mga pigil na hikbi ni Marikit. Nang nasa may pintuan na sila, hindi napigilan ni Amihan ang sarili. Lumingon siya para sa isang huling sulyap. Nakatayo pa rin si Liwayway sa gitna ng sala, sa tabi ng kanyang ama. Ang mukha nito ay matatag. Walang mababakas na kahit anong pagsisisi. Umasa siya. Isang maliit, hangal na bahagi ng kanyang puso ay umasa na makikita niya itong umiiyak, na makikita niya ang bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit wala. Sa halip, sa harap mismo ng kanyang mga mata, hinawakan ni Liwayway ang pinto at walang pag-aatubiling isinara ito. Ang malakas na kalabog ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. At para kay Amihan, iyon ang tunog ng pagtatapos ng kanyang buhay. Ang pagkalabog ng pinto ay nag-iwan ng isang matunog na katahimikan sa loob ng bahay. Isang katahimikang mas mabigat at mas nakakabingi kaysa sa lahat ng sigawang naganap kanina. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng sala, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang adrenaline mula sa pakikipaglaban ay unti-unti nang nawawala sa kanyang sistema. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay isang nakakapanghina at malawak na kawalan. Napatingin siya sa paligid. Ang bahay na ito, ang kanyang bahay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay na sa kanya ito. Ngunit kasabay nito ang pakiramdam ng pagiging isang estranghero. Ang bawat muebles, bawat palamuti, ay may anino ni Amihan. Dahan-dahan siyang naglakad. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Dinadala siya sa mga lugar na puno ng alaala. Huminto siya sa tapat ng sopa. Doon, sa kanang bahagi, ang paboritong pwesto ni Amihan kapag nanonood ng basketball. Napapikit siya at halos makita pa niya ito roon. Tumatawa, sumisigaw sa tuwa. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga pader, sa mga lamesa. Dumako ang tingin niya sa isang picture frame na nakasabit sa dingding. Ang kanilang larawan noong kasal. Parehong nakangiti ng malapad, puno ng mga pangarap at pangako. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang lang. Pumasok siya sa kanilang silid. Ang amoy ni Amihan ay nananatili pa sa hangin. Isang halo ng paborito nitong pabango at ng pamilyar na amoy ng kanyang balat. Ang kanyang gilid ng kama ay hindi pa naayos. Ang unan ay may bakas pa ng kanyang ulo. Ito na. Ito ang sumira sa lahat ng natitirang kontrol niya. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. At doon, sa katahimikan ng kanilang silid,
Sa gitna ng mga alaala ng isang pag-ibig na winasak, bumuhos ang lahat. Umiyak si Liwayway. Hindi ito isang tahimik na pagluha. Ito ay isang malakas, masakit na hagulgol na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hikbi ay may kasamang sakit ng 5 taon ng pagtitiis, ng pagpapakumbaba, ng pag-asang baka sakaling magbago ang lahat. Umiyak siya para sa nasirang tiwala, para sa ipinagkait na respeto, at para sa pusong dinurog ng lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa tindi ng kanyang pag-iyak. Nakayakap siya sa kanyang mga tuhod, nais na maging maliit, nais na maglaho. Ang bigat na matagal na niyang kinikimkim ay tuluyan ng bumigay. Hindi niya namalayan ang pagpasok ng kanyang ama. Walang salitang binitiwan si Tatay Lino. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat ng sakit. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman na lang niya ang paglapag ng isang baso ng maligamgam na tubig sa sahig sa tabi niya. Umupo si Tatay Lino sa tabi niya. Hindi nagsasalita, hindi nanghihimasok. Inilagay lang nito ang magaspang ngunit mapagkalingang kamay sa kanyang balikat. Isang simpleng haplos, ngunit para kay Liwayway, iyon ang pinakamatibay na angkla sa gitna ng kanyang bagyo. Nandito lang si Tatay, anak, mahinang sabi nito. Ilabas mo lang lahat. Ang mga salitang yon, ang simpleng presensya ng kanyang ama, ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na maging mahina. Sumandal siya sa balikat nito at doon ipinagpatuloy ang kanyang pag-iyak hanggang sa halos maubos na ang kanyang luha na palitan ng mga mahihinang hikbi. Habang unti-unti siyang kumakalma, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang telepono. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Jen, sanglaan, nag-aalangan siyang sinagot ito. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay mabilis at malinaw. Liway, si Jen to. May maganda akong balita. Nakausap ko ang kliyente na nakabili ng kwintas. Mabait naman siya at naawa sa kwento. Pumayag siyang ibenta pabalik sa atin. Liway, nakuha ko na ang kwintas. Hawak ko na ang ebidensya. Lumipas ang ilang linggo. Ang katahimikan sa bahay ni Liwayway ay unti-unting nagbago ng anyo. Hindi na ito ang katahimikang mabigat at puno ng takot. Ito na ngayon ay isang katahimikang payapa. Isang blankong canvas na hinihintay mapuno ng mga bagong kulay. Isang Sabado ng umaga, ang amoy ng pintura ay pumuno sa hangin. Magkasama si Liwayway at si Tatay Lino sa sala, kapwa-abala sa pagpipinta ng pader na dating kinasabitan ng kanilang wedding picture. Pinili ni Liwayway ang kulay na off-white, isang kulay na malinis, simple at puno ng potensyal para sa isang bagong simula. Ang tunog lang ng roller na gumugulong sa pader at ang kanilang mga mahihinang usapan ang maririnig. Sigurado ka ba dyan, anak? Baka matalsikan niyang buhok mo. Pabirong sabi ni Tatay Lino na may ngiti sa mga labi. Ngumiti pabalik si Liwayway, isang tunay at magaan na ngiti na matagal nang hindi nasisilayan sa kanyang mukha. Ayos lang to, Tay. Paraan ko na rin po ito para alisin ang mga lumang alaala. Sa mga nagdaang linggo, iyon ang naging misyon nila. Ang dahan-dahang burahin ang mga bakas ng nakaraan. Ipinamigay ni Liwayway ang mga damit at gamit ni Amihan. Inayos niya ang mga muebles. Ang bawat pagbabago ay isang hakbang palayo sa sakit. Isang hakbang palapit sa sarili niya. Kinabukasan, tinupad niya ang isa pang mahalagang hakbang. Dala ang kwintas na naging sentro ng lahat ng gulo, na ngayon ay nasa loob ng isang maliit na ebidensyang plastik. Nagpunta siya sa opisina ng kanyang abogado. Ito na po ang patunay, kalmado niyang sabi. Inilapag ang alahas sa lamesa. Hindi ko po hangad na ipakulong si Marikit. Ang tanging gusto ko lang ay isang mabilis at malinis na annulment.
Gamitin niyo po ito para masigurong walang magiging problema. Walang bahid ng paghihiganti sa kanyang puso. Ang tanging naroon ay ang pagnanais para sa kalayaan at kapayapaan. Sa kanyang pag-uwi, habang nagtitimpla ng gatas para kay Marco, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave, ngunit alam na alam niya kung kanino galing. Nanginginig niyang binuksan ito. Liway, ako to, si Mihan. Sana mabasa mo to. Gusto ko lang humingi ng tawad. Sa lahat-lahat. Wala akong naging kwentang asawa. Naging duwag ako. Pinagsisisihan ko ang lahat. Araw-araw. Dahil sa nangyari, umalis na kami sa tinitirhan naming apartment. Si Mama, hindi na halos lumalabas ng bahay dahil sa kahihiyan. Si Kit naman, kinasuhan ng pinagkakautangan niya. Gumuho ang lahat, Liway. At kasalanan ko. Patawarin mo sana ako. Binasa niya ang bawat salita. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi na ito kasing tindi ng dati. Isa na lang itong multo ng isang sugat na unti-unti nang naghihilom. Hindi niya naisip na mag-reply. Ano pa ba ang sasabihin? Ang lahat ay nasabi na. Ang lahat ay tapos na. Tinitigan niya ang mensahe. Ang mga salita ng pagsisisi, ang mga salita ng paghingi ng tawad. Marahil ay totoo ang mga ito. Ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang kapatawaran, para sa kanya, ay ang kakayahang palayain ang sarili mula sa bigat ng nakaraan. Nang walang pag-aalinlangan, ang kanyang daliri ay nag-navigate sa screen. Pinindot niya ang delete. At sa isang iglap, ang huling tulay na nag-uugnay sa kanyang dating buhay ay tuluyan ng naglaho. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. Pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang dibdib. Lumapit siya sa bintana, hinawi ang kurtina, at hinayaan ang ginintuang sinag ng umaga na dumampi sa kanyang mukha. Sa labas, ang mundo ay abala. Ang buhay ay nagpapatuloy. At sa loob ng bahay na ito, sa loob ng puso niya, isang bagong umaga, isang bagong liwayway ang nagsisimula na. Isang maliit at payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang nakatayo siya roon, naramdaman niya ang isang maliit na yakap sa kanyang mga binti. Napatingin siya sa ibaba at nakita ang kanyang anak na si Marco. Nakatingala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng inosenteng pag-usisa. Mami, tanong nito sa isang maliit na boses. Okay na po ba tayo? Lumuhod si Liwayway upang maging kapantay ng kanyang anak. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi at tinitigan ang mga mata nitong bilog at puno ng tiwala. Mga matang hindi pa nakakakita ng kalupitan ng mundo. Mga matang ang tanging sinasalamin ay pagmamahal. Ang simpleng tanong ni Marco, okay na po ba tayo? Ay tumagos sa kanyang puso. Hindi bilang isang patalim, kundi bilang isang sinag ng liwanag na nagpapaalala sa kanya kung ano ang tunay na mahalaga. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting nagmumula sa isang pusong may peklat, ngunit buo na muli. Oo, anak, mahinahon niyang sagot. Ang boses ay puno ng katiyakan na matagal na niyang hindi naramdaman. Hinapit niya ang bata sa isang mahigpit na yakap. Nilanghap ang inosenteng amoy nito. Magsisimula na tayo ulit. Sa mga salitang iyon, naramdaman niya ang pagkawala ng huling bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito isang paglimot sa sakit. Ito ay isang pagtanggap. Isang pagtanggap na ang buhay ay hindi perpekto, na ang mga tao ay nagkakamali. Ngunit ang bawat pagtatapos ay isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Mula sa may kusina, tahimik na nagmamasid si Tatay Lino. Sa kanyang mga mata ay may luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat at pagmamalaki para sa katatagan ng kanyang anak. Lumapit ito
at ipinatong ang kamay sa ulo ni Marco. Nag-angat ng tingin si Liwayway sa kanyang ama at sa tahimik na sandaling iyon, nagkaintindihan sila. Silang tatlo. Ito ang kanyang pamilya. Isang pamilyang binuo, hindi ng dugo at apelyido lamang, kundi ng pagmamahal na walang pasubali, ng respeto na hindi kailangang hingin, at ng katotohanang hindi kayang itago. Asaninik. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang maliit at masikip na apartment, nakaupo si amihan sa gilid ng kanyang kama. Ang ilaw mula sa isang mahinang bumbilya ang tanging nagbibigay liwanag sa silid. Sa ibabaw ng lamesa ay isang plato ng pagkain na hindi pa nagagalaw. Hawak niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang gallery ng mga litrato, nag-scroll sa mga lumang larawan nila ni Liwayway, mga ngiti, mga yakap, mga pangakong ngayon ay abo na lang. Huminto siya sa isang partikular na larawan, isang selfie nila sa mismong araw na lumipat sila sa bahay na yon. Ang saya sa kanilang mga mukha ay tila isang alaala mula sa ibang buhay. Pinindot niya ang delete. At pagkatapos ay isa pa, at isa pa, hanggang sa wala nang natira. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na pader, at sa katahimikan ng kanyang pag-iisa, isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Ito ang presyo ng kanyang kaduwagan. Ito ang bunga ng kanyang pananahimik. Kinabukasan, maagang nagising si Liwayway. Ang araw ay sumisikat, naghahatid ng isang mainit at ginintuang liwanag. Hindi niya ginising si Marco. Sa halip, nagtimpla siya ng kape at lumabas sa hardin. Ang hangin ay sariwa. Ang mga halaman ay luntiang-luntian. Dati, ang hardin na ito ay simbolo ng pagpapanggap at malamig na pakikitungo. Ngayon, para sa kanya, ito ay isang santuwaryo. Pumasok siya muli sa loob ng bahay. Lumapit siya sa malaking bintana sa sala. Ang bintanang dati laging nakasara. Gamit ang dalawang kamay, itinulak niya ito ng maluwag. Ang sariwang hangin ng umaga ay pumasok, kasama ang sinag ng araw na nagpaliwanag sa buong silid. Hinayaan ni Liwayway na dampian ng hangin ang kanyang mukha na para bang hinuhugasan nito ang lahat ng natitirang bakas ng nakaraan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ngumiti. Ito ang kanyang tahanan. Ito ang kanyang buhay. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, narito na ang kanyang bukang Liwayway. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang aral. Ang dignidad at paggalang sa sarili ay hindi kailanman dapat isuko. Kahit pa sa ngalan ng pag-ibig, ang tunay na pagmamahal ay nagpapalakas, hindi nangaapi. At minsan, ang pinakamatapang na desisyon na maaari nating gawin ay ang bitawan ng isang bagay na akala natin ay buhay na natin, para bigyan ng puwang ang isang buhay na tunay na para sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta ang siyang nagbibigay lakas sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tumatatak sa puso. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang napulot ninyo sa kwento ni Liwayway? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.